Hello, tatlong viewers natin. Hello po, Pastor Ben. Magandang hapon din po. Garodok, nagatidog na. Hi po sa apat nating viewers. Yan. Nakagitna na po. Hello, Ate Karen. Paki-comment naman po kung malinaw po yung connection natin. At ako'y kinakabahan na. Nasa gitna po ako. Oh, ayan. Paki-check po kung okay yung connection. Hello. Hello po, Pastor Roland, Ate Tay. So, loud and clear. Malinaw naman. Okay. Thank you po. Okay. Magandang hapon sa iyo, Brad Hermie. Pastor Hermie po. Magandang gabi sa iyo sa bansang Pilipinas. Magandang hapon, Kuya Romeo. Hintay lang po tayo ng konti bago po tayo mag-umpisa. Malayo po siya, nasa kabilang pinto. So, ang time natin is 5:02. 5:05, umpisa na po tayo. Kamusta po, Pastor Ben? Lagi naman po niyong kasama siya eh. Kuya Gilmore, Kuya Utoy, magandang hapon po. So, I think pwede na tayong mag-umpisa. So, samahan niyo po ako sa maikling panalangin po. Bilang paghingi po ng proteksyon ng Lord at knowledge and wisdom po sa gagawin po nating devotion sa hapon na ito. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, dahil may Diyos kaming katulad mo, Lord God, sa aming mga buhay. Thank you, Panginoon, sa ginagawa mo sa lahat-lahat.
Hallelujah, Jesus, sa paggabay mo sa amin sa bawat trabaho po ng aming ginagawa po namin sa bawat araw. Maraming salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagsasawang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin upang magamit po namin sa pang-araw-araw po namin ginagawa. Kaya naman po, Panginoon, pinapupurihan ka namin, dinadakila sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Hinihingi din po namin, Panginoon, sa hapong ito ang iyong kapatawaran, Panginoon. Ano man po yung mga kamaliang hindi namin nagawa namin, Panginoon, na hindi nakalugod sa iyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran, Lord God. Hallelujah, Jesus. Pangunahan mo nawa ang aming mga buhay. Salain mo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran sa hapong ito. And Lord, hinihingi ko po, Panginoon, ang iyong Holy Spirit, Panginoon, na siyang kumilos sa hapong ito. Hallelujah, Jesus. Nawa, Panginoon, puspusin mo ang bawat isa na nakikinig, and even also sa akin, Panginoon, ay tago mo ako sa iyong likuran, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Na hindi po yung kahinaan ko, Panginoon, ang siyang makita, kundi ang kaluwalhatian mo, Panginoon, sa aking buhay, Lord God. Kaya naman po, Panginoon, kumilos ka sa hapong ito, magpaunawa ka sa bawat isa na nakikinig sa kanilang kinauupuan ngayon sa hapon na ito. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Pinapupurihan ka namin, dinadakila sa hapong ito, Lord God. In Jesus' name, Amen. Amen. Hello po sa mga bagong pasok, Ate Maricar, Ate Kimberly, ang buntis. Amen. So, mag-start na po tayo, no? Okay lang po ba? So, mag-start na po tayo. So, ang pag-uusapan po natin ngayon sa hapong ito is about Book of Isaiah. Amen? Sa Book of Isaiah. Kung sa Book of Isaiah, chapter 40, verse 27 to 31. Kung may mga Biblia po kayo dyan, pwede nyo pong basahin. Amen? So, babasahin ko lang po. Parang nawala Nagtago. And yung natakpan. Book of Isaiah, chapter 40, verse 27 to 31. Ito po yung sinasabi. Israel, bakit ka nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? O hindi inaalalayan sa kaapihang nararanasan? Amen? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Amen? Ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen po? Naunawaan po natin? So, kapatid namin sa pananampalataya, saan nanggagaling ang lakas mo ngayon? Amen?
Saan nanggagaling yung lakas mo ngayon? Kung bakit nalalagpasan mo yung mga trials sa buhay mo. Amen? Tanong ko po ngayon, may lakas ka pa ba? Amen? Upang harapin pa yung mga ibang trials sa buhay mo. Where is your strength? Amen? Kasi po, sa mundo po, nabubuhay po tayo ng punong-puno ng pride sa buhay po natin, sa mga na-accomplish po natin. Amen? Marami pong ganyan. Lalong-lalo na po sa mga hindi believers. Amen? Ina-acknowledge po nila yung mga accomplish po nila sa kanilang mga buhay. Amen? Na sarili nilang kakayanan. Sarili nilang kalakasan. Amen? So, but tayo pong mga Kristiyano na, asan po yung lakas natin? Where is your strength? Amen? Is it in the things of this world? Amen? So, hindi po, no? Hindi po nagmumula doon ang kalakasan po natin. Amen po? But, naniniwala po tayo as followers of Jesus Christ. Amen? In God the Father. Amen po? Almighty, that where our trust is. Amen? Our strength is in Jehovah, our faithful God and covenant God. Amen po? So, doon po yung nanggagaling po sa yung lakas po natin. Amen? Sa Old Testament po, marami po tayong makikitang example of God's people placing their trust in Jehovah. Amen po? And finding that He is a faithful God. Amen? Finding that He does indeed give strength to those that wait upon Him. Tignan po natin ang victory ng Israel over the Egyptians. Amen po? Because God gave strength tuloy sa Israel upang malabanan po nila. Amen? Kung bakit po sila nagkaroon ng victory, because the kalakasan po ng ating Panginoon, because the power of God. Amen po? So tayo po, mga kapatid, paano naman po tayo mag-response? Amen? Lalong-lalo na po ngayon, in times of crisis. Amen? Saan tayo kumukuha ng lakas natin ngayon? Amen po? So, di ko na nababasa yung mga So, Pastora Bibian, hello po. Pastor Rods, Ate Gina Lining, magandang hapon po. Amen? So, remember po si Samson, di ba? When they relied on the Lord, when they are faithful, God strengthened them to perform their duties. Amen? Of course, Samson. But nung nag-stop na siya na mag-relying on the Lord, amen po, the Lord would no longer strengthen him to fight against the battle, against the enemy. Amen? When he gave up the secret of his strength and Delilah cut his hair, the Lord took his strength. Amen? Ganyan po tayo. Ganyan po tayo. Kung hindi po tayo magre-rely sa ating Panginoon, kung mananahan pa rin po tayo sa sarili nating kalakasan,
sa sarili nating kakayahan. Amen? The Lord would no longer strengthen us to fight against our enemies too. Amen? Hindi po natin makakaya yung mga battles po sa ating mga buhay kung hindi po tayo magre-rely sa ating Panginoon. Sa teksto po natin, punong-puno ng mga bagay, no, na ibinigay po bilang isang halimbawa. But of course, when we think of those examples, we ought to realize that when we see God's giving strength to physical Israel, amen? To fight the physical battles, amen? These physical victories that God gave Israel are expressed, amen, in our text. That God is our spiritual strength. Amen po? Strengthened by the Holy Spirit. So, we are able to fight the daily battles of faith. Yan po ang mensahe ng ating teksto sa hapong ito. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen? That is our confession. Yan po yung pag-amin natin na talagang mahina po tayo. Amen? So, may bibigay lang po akong 3 sa teksto po natin. Titignan po natin yung meaning. Amen po? Una po, titignan natin yung meaning. Pangalawa po, yung promise ng Lord. At yung pangatlo po, kung sino yung makakatanggap ng kalakasang iyon. Amen? So, number 1 po, titignan po natin yung meaning. Ang katotohanan po sa ating teksto ay nagbibigay ng mga ideya ng kalakasan. Amen po. Kung irirenew po natin yung ating lakas sa ating Panginoon, amen, implies that there is a weakness. Nagpapahiwatig sa mga kahinaan po natin. Amen? And the text po, explicitly, napakalinaw po sa mga mahihina daw. Amen? Yan po ang kaibahan ng ba yun? Between human weakness and God's strength. Yan po yung kaibahan. In Isaiah 40 verse 30. Amen? Basahin po natin. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. So, napapagod pa rin po tayo talaga. Kahit anak na tayo ng Lord. Kahit sabihin natin na tayo'y God's people na. Talagang, ang katotohanan po, mahina pa rin po tayo. Amen? Sa mga taga-Israel po, amen? Nung nakalaya na sila sa Egypt, ano po ang ano nila? So, because of God's strength, amen? And the power, amen? Pero nung panayreklamo po sila, kahit andun na, harap-harapan ng gumagawa ng miracle si Lord. Pero punong-puno pa rin po sila ng pagrereklamo sa kanilang mga sarili. Bakit po? Kasi napapagod sila. Amen? So, ikaw kapatid, isa ka ba sa mga ito? Sa schedule mo? Sa oras mo? Or sa trabaho mo? Sa bahay nyo? Punong-puno pa rin po ba tayo ng reklamo? Bakit tayo nagre-reklamo? Kasi nanghihina po tayo? Amen po? So, aray no? Masakit. So, pagkatapos po ng mga ito, amen,
Sinabi ng Lord, para ito sa mga pinapalakas niya. Amen? Even they will not, even they will grow weary. Amen? And they will not faint. Amen po. So, see, kung mananahan po tayo sa kakayahan ng ating Panginoon. Amen. Hindi po tayo mapapagod sa ating mga trials. Amen. Hindi po tayo manlulupaypay. Amen. Kasi andyan ang Lord. Andyan ang Lord na nagbibigay ng kalakasan sa bawat naghihintay sa Kanya. Amen po. So, yan. Yun. So, ayan. So, ang mensahe po natin ngayon is napaka-clear. Amen po. At His strongest is weak. Yan. Tayo po yun. Ang kalakasan po natin is mahina talaga. Amen? Helpless po tayo. We are inherently weak. So, the text po points of the youths to the physical strength. Amen? Sa mga kabataan, kahit na yung mga kabataan ay nanlulupaypay din. Ganon din po tayo. Amen? Amen po. So, amen. Yan. Kahit na yung mga kabataan ay nanghihina din. And yet, even though they may be physically strong, they are yet weak. Amen po. As compared to God. Kailangan po nating maunawaan na ito ay physical points to a spiritual picture. Amen. Ang spiritual picture po natin ng pagod at madapa. Tingnan po natin sa Malakay 2:8. Sa Book of Malakay 2:8. Yan. Ang sinasabi po doon, subalit lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan. Amen? Dahil sa inyong katuruan, sinira ninyo ang aking kasunduan kay Libe. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tignan din po natin sa Jeremiah 18:15. Jeremiah 18:15. So, yun po. Ito po yung sinasabi. Kuya Herbert, magandang hapon po. Subalit ako'y kinalimutan ng aking bayan. Nagsusunog sila ng kamanyang sa mga Diyos-Diyosan. Nadapa sila sa daang dapat nilang lakaran at hindi na nila dinaanan ang lumang kalsada. Lumakad sila sa mga daang walang palatandaan. Ito po ay nagpapahiwatig po ng ating stumbling of spiritual. Amen po. Kasi po, alam nyo mga kapatid, we are prone to stumble. Amen po. Tayo po ay mahina kahit tayo mga anak na ng Diyos. Amen po. Gayon pa may sa ating spiritual na pamumuhay bilang mabuti sa physical na buhay. Amen po.
So pero po talaga, especially in our spiritual lives, is mahina po talaga tayo. Amen po. We are weak. We are weak. So we face the enemies of the word. Amen po. We face the enemies of the devil. We face the enemy of our sinful flesh. We stumble, pero hindi po ibig sabihin na mahuhulog po tayo ng kumpleto. Amen po. Because ang Panginoon andyan lagi para abutin ang kamay ng kanyang mga anak. Amen po. Hindi po tayo mahuhulog ng kumpleto para lang mapahamak sa hell. Amen po. Amen po. Natitisod po tayo. Natitisod po tayo talaga. Kasi nga po, natitempt po tayo. Amen po. So napakahirap po talagang dumaan sa tuwid at makitid na daan patungo sa righteousness that God has set before us. Amen po. So, minsan talaga sa buhay po natin bilang God's people, amen po, ay napakahirap. Bakit po? Because we are tempted, amen, to think that God is no with us. Yan po yung katotohanan na temptasyon natin for God bilang anak ng Diyos. Amen po. At in various time in our lives. The temptation of Israel, ganun po. Ganun po yung temptasyon ng Panginoon. Ng Israel. Sorry po. Ng Israel. Amen po. Bilang sinabi po sa Isaiah 40 verse 27, repeating the idea that Israel had. Ito po yung sinasabi. God says, why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord. Amen? The idea po, they had was. Amen po? Na God doesn't see us. Hindi ba tayo nakikita ng Panginoon talaga? God doesn't see our kalagayan. Amen po? God doesn't see the needs that we have. Amen po? We struggle with the difficult trials. God's people are the same today. Ganon din po yung nararanasan ng mga tao ngayon. Kung ano po yung nararanasan ng bayang Israel noon, ganon din po yung nararanasan natin ngayon. We are stumble in the way. We are weak. Ayun po yung meaning talaga. Mahina po talaga tayo. Amen po? So, proceed po tayo sa number 2. Malapit na po tayo. And time is 5:28. Ayan po. So, pangalawa po tayo. Tignan po natin yung pangako ng Diyos. Ang kagandahan po ng message po natin, ang teksto po natin, kung sino po yung naghihintay or nakatingin sa ating Panginoon, ay maririn nyo po ang kalakasan natin. Amen po. He is the one we should turn to. Kung nakikita po natin yung ang ating kahinaan, kapag tayo ay lumalakad o lumalaking walang pag-asa, amen po. Kung nakikita natin kung gaano tayo kasama, amen po. The idea, hindi tulad ng isang mahigpit na paligid sa kadiliman. But we should look to the Lord for renew strength. Amen po.
took the everlasting God, the creator of the heaven and the earth. Amen po. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga tao pagkatapos nilang sabihin, my way is hid from the Lord. Sinagot po sila ng Panginoon. At ito po yung sinagot ng Lord sa kanila, sa tanong po nila. Amen po. Has do not known, has do not heard. Amen. That the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. God is everlasting. Amen? Baka nakakalimutan po natin. Amen po? Yan po yung response niya sa kanyang mga anak. Amen? Baka nakakalimutan po natin na ang ating Panginoon ay everlasting. Amen? His care over you has never changed. Amen po? The everlasting God has an everlasting love for His people. Amen po? Kasi minsan, kadalasan talaga nakakalimutan natin sa dami ng ating iniisip. Sa dami ng ating iniisip sa buhay. Amen? Kailan kaya ako yayaman? Mga ganun ba? So, nag-worry ka kung kailan ka yayaman. So, joke lang po yun Peace. Nakakalimutan natin na siya yung creator. Na siya yung creator natin. Amen po? Na siya yung great God natin. Tingnan po natin ulit. If God is the almighty creator, if He is strong to be able to create all things, then certainly He is strong enough to help us. Amen? And if He has created the end of the earth, and the end of the earth, and everlasting between, if He has created all things, then surely He has care for His people. Amen? Yun po. Yun po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na naghihintay po sa kanya. Kuya Alden, kamusta po? Magandang hapon. So, ang ating Panginoon hindi siya nanghihina. Hindi kailanman napagod. Men, kahit sobrang tigas na ng ulo natin. Pero andyan pa rin siya. Patuloy kanyang inaalalayan. Amen? Ang Diyos ay hindi napapagod. Minsan naisip ko, pag binabasa po natin yung yung paghiglikha ng Diyos. 'Di ba nagtrabaho po siya in 6 days. Amen? At sa ikapitong araw po ay nagpahinga po siya. Akala ng iba or akala natin ay napagod na siya. Ngunit hindi po napapagod ang Diyos na lumikha ng mga bagay at hindi siya mapapagod kailanman. Amen? Sa mga bagay-bagay at hindi siya mapapagod na alalayan ka sa iyong buhay. Tignan po natin yung kalakasan niya. Look Him for strength. He gives power. Amen? Ang mga teksto po sa mga nanghihina. Sa mga nanghihina. Kung nanghihina ka man ngayon, kapatid, hingin mo ito sa Lord. Hingin mo ang kalakasan sa Kanya. Amen? Kung nahihina tayo sa lakas sa ating sarili, amen? Kaya, sa mga nanghihina sa atin, wala tayong lakas. Amen? Sa ating sarili. Amen? Kaya pinapataas niya ang ating lakas. Yan. Amen? At yun ang pinapahayag ng propeta sa verse 31. Napakaganda po sa verse 31. Isaiah 40 verse 31. That they that wait upon the Lord shall renew
their strength. Amen po. Minsan, lumuluhan na tayo sa sobrang pagod sa mga laban natin sa buhay. Ang katotohanan po ay hindi tayo magtatagumpay sa ating sariling lakas. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin i-renew yung kalakasan natin sa Kanya. Amen? Na ibig sabihin po, we need a new kind of strength. Kailangan po natin ng panibagong uri ng lakas. Amen? Kasi nga, anak na niya tayo kaya dapat magdepende po tayo sa Kanya. Amen? Hindi po sa physical lang na kalakasan or sa sarili nating kalakasan lang. Amen? We need strength from Jehovah. Nabubulol na naman. When God gives us that strength, and He does, when He gives us that strength, when we mount up with the wings as eagle, di ba? Napakagandang pangako na kung sino man po yung naghihintay sa Kanya, ay inalintulad po tayo sa isang agila. Sa isang agila. Na-research ko po yung isang yung katangian po ng agila. So nakita ko po doon, ang kanyang paningin daw po is 4 na beses na mas malinaw sa mata ng tao. Amen po. And then, pagdating po na isang pangkatangian niya is pagdating ng isang bagyo, ito po'y hihintayin niya. Hihintayin po niya yung hangin na siyang magtatangay sa kanya sa itaas po ng bagyo. So, ayun po. At hindi po siya nagrereklamo. Yun po yung katangian ng isang agila. Kung ganun po tayo, no? Kung nakikita po natin yung lakas ng Lord sa ating mga buhay, kung kaya natin tawag doon, lampasan pa yung battle sa ating buhay. Kumbaga, yung battle po nasa baba at tayo nasa taas lamang. Ganun po yung agila na hinantulad po sa atin. The eagle is a symbol of strength and power daw po. That's the picture of God's people who are strengthened by the Lord. What a beautiful picture. Amen? For the child of God. Amen? Strength renewed as the eagles. Marahil po ay isang bagay isang bagay din sa larawang iyon sa mga agila na lumalagong napakataas sa langit na malapit sa Diyos. Kaya po tayo pinicture out po sa isang agila. Amen po. At kung ito po ay hindi naman po sapat, kung hindi pa sapat talaga, ito po ay ang teksto po natin ay nagpapatuloy upang ilarawan ang katotohanan. Na kapag pag sinabi nito na ang mga tumatakbo ay hindi pagod at ang mga naglalakad ay hindi pagod, amen po, ay hindi nanghihina, itinuturo nito na palalakasin po tayo ng Panginoon upang sa pagtakbo po natin, sa ating paglakad po natin, amen po, ay hindi po tayo mapapagod. Ngayon po, hindi po ibig sabihin na tayo nakakaranas na ng pagkapagod. Lahat pa rin po tayo lahat po pa rin po tayo nakakaranas ng spiritual na pagkapagod. Kuya Jojo, magandang hapon po. Minsan nararanasan natin
Nararanasan natin yan. Iba nga na, iba pang karanasan. Kung bakit tayo minsan nanghihina, kung bakit tayo minsan napapagod, yung gipit ka sa buhay. Amen? Yan yung sasabihin natin or nagtataka tayo. Lord, pwede pa ba akong magpatuloy? Amen? Kaya ko pa ba? Bilang anak po ng Diyos, tayo po ay tumatakbo. At tayo po ay nag-grow. Dahil yun po ang sinasabi ng teksto sa bawat isa po sa atin. Amen? They that wait upon the Lord shall not grow weary. Amen po? As long as we are waiting upon the Lord, and as long as we have strength, then we will not grow weary. And we will not faint. Kaya tinuturo sa atin ng teksto na dapat nating hanapin ang ating lakas mula kay Lord. Amen? We can face the day-to-day battles that every child of God runs up against. With that strength from Jehovah, we can face the peer pressure of this word. Amen. With that strength, we can face the trials in works. Amen. Sa trabaho po natin, sa bahay po natin, sa schedule mo. Amen. Magagawa po natin 'yan because of God's strength. Amen po. Yan. So, pangatlo po na po tayo. Malapit na po tayo matapos. Sorry po kung medyo mahaba. Amen. So, yan. So, pangatlo na po tayo. Sino yung mga tatanggap? Amen. Who are the recipient of this renewed strength? Lahat po ba? In general po ba? Hindi po, no? Very specific po na sinabi po sa ating teksto. Amen? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Hindi po lahat. Only those that wait on the Lord. Ang paghihintay ay isang pag-asa na ang nais ng Panginoon po sa ating Panginoon ay magpadala ng lakas. Example po sa isang ospital, yung patients at yung doktor. Siyempre po, yung patients, umaasa po siya, nadadalhan siya ng gamot ng kanyang doktor. Amen po? So, ayun po, parang ganun din po tayo. So, yung doktor, dadalhin niya yung gamot doon sa nangangailangan para lumakas po siyang muli. Amen? Ganun po. So, yun po ang ibig sabihin kapag sinabi nating naghihintay tayo sa Panginoon, na nais nating lumapit sa Panginoon at bigyan po tayo ng kanyang lakas. Yun po. Yun po yung ibig sabihin nun. Kung sino po yung naghihintay sa Kanya, siya yung bibigyan niya ng lakas. Amen po? Ngunit higit sa lahat po, ang isang paghihintay natin mula kay Lord, hindi lang po, tawag doon, hindi lang po yung lakas. Kung bakit po tayo naghihintay sa Kanya. Amen po? Na ibibigay niya sa atin. Amen? We are waiting for that. Yung mga desires po natin sa ating mga buhay. Amen? Yan ang sinasabi ng teksto. Sa pamuhong halimbawa, may isang bata na nawawala sa maraming tao o sa piyestahan na lang. Yan. Pag nawala ka sa isang piyestahan, isang bata ha,
Hindi isip bata. So, yan. So, yung bata, ayaw niyang lumapit sa mga tao kasi hindi niya magulang. Amen? Ayaw niya lumapit. Ayaw niyang humingi ng tulong sa hindi niya kapamilya. Amen? So, syempre, ang pamilya is mag-aakala na tutulungan siya. Parang ganun po. So, ayan. Hindi po siya ganun kainteresado sa pagpunta sa iba at upang tulungan siya. Amen? Gusto na yung kanyang mga magulang ang siyang tumulong sa kanya. Same po. Amen? Kung naghihintay po tayo sa ating Panginoon. Amen po? We want to have Him help us. Amen? We want Him to hold us by right hand. Gusto natin na siya yung humawak sa atin. Amen? Hindi po ang iba, kundi siya lamang po. Amen? Israel, ang example pa po, isang example, ang Israel po. So, hinintay po nila ang Panginoon. Amen? And then we recall how delivered them. Amen? How He opened up the Red Sea for them so they could pass through. Amen? But what did God do? God do their enemies. He swept them all away. Yan. God deliver Israel from their enemies. Ganun din po tayo. God deliver us from our spiritual enemies too. Amen? At pagkatapos po ay mayroon tayong mayroon po tayong pagtatapat na ito. Amen? The Lord is my strength and song. And He is become my salvation. Amen po? To wait upon the Lord for strength implies that we recognize that we could not save ourselves. Amen po? Na hindi talaga natin maililigtas ang ating sarili. To wait upon the Lord for strength implies that we recognize our weakness. Amen? Really? That's the story for every child of God. Amen? God comes to us with the gospel. He teaches us about our sin and misery. He teaches us about the punishment that is due to sin. Itinuturo po niya yan sa atin. But then He shows us Christ. He teaches us also that there is deliverance in Jesus Christ. In Jehovah salvation. Magkakaroon po tayo ng deliverance in Christ. Yan po. Kasi ipinapakita po ng Lord sa bawat isa sa atin na mahina tayong talaga. Amen? Kung nakikita ba natin na sa ating sarili na mahina tayong talaga, ay tayo yung naghihintay sa Kanya. Amen? Hindi ka naman maghihintay kung malakas ka, di ba? Kasi nananahan ka nga sa sarili mong kakayanan. Amen? Because He is the everlasting God, Jehovah will supply them with the strength that I promise. That's a promise that God gives to every single of His people. Yun po. Yun po ang katotohanan, kapatid. At sino naman po ngayon ang kanyang mga anak?
Sa teksto po, hindi po sinabi, no? Na, ang sinabi lang po doon is, they wait upon the Lord. Maybe, their strength will be renewed. Amen? And maybe not. Sa teksto po kasi natin ay isa itong pangako. And His promise are ye and amen in Christ Jesus. Ito po yung pangako niya sa atin. Pangakong nagbibigay comfort sa atin in times of life, in difficulties. Amen? We struggle in sin. Amen? So itong pangakong ito ng Lord sa bawat anak po niya ay tayo po pag may ganun tayong pangako, ikaw kapatid, pag nangako ka, amen, di ba pag nangangako tayo, minsan bagsak, no? Hindi natin nagagawa. Amen. Pero ang Lord po, pag nangako po talagang ipagkakaloob po niya sa inyo, sa atin, sa akin. Amen po. So, yun, pangako mo, Lord, magbabasa na ako ng salita mo. Lord, magpray na ako ng araw-araw. Amen po. But, do we neglect to wait upon the Lord? God wants us to wait upon Him. Amen po. He wants us to to see our weakness. And then, He wants us to wait upon Him, to pray to Him for strength. Amen po. Si Apostle Paul daw po ay naghintay siya sa ating Panginoon. At may tinik siya sa kanyang laman. May tinik po siya sa kanyang laman. Amen? Malapit na po tayong matapos. Konti na lang po. So, ayun. Pero hindi sinabi exactly kung ano yung tinik na yun sa kanya. Amen po? But He records for us that He prayed unto the Lord. He prayed 3 times that God would removing the thorns. Amen po. Kung minsan kapag nahaharap tayo sa mga kahirapan sa buhay, hindi kinakailangan na alisin ng Diyos ang paghihirap na iyon sa atin. Or alisin ang kahirapan na iyon. Ngunit binibigyan tayo ng sapat na lakas para makayanan po yun. This is God answer kay Paul po, no? In 2 Corinthians 12:9. 2 Corinthians 12:9. Amen. So, ang sinasabi, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Amen. Napakaganda po. Napakaganda po. And Paul responds to God's word in this. At ito naman po yung sinabi ni Apostle Paul. Most gladly, amen, therefore, will I rather glory in my infirmities. Amen. That the power of Christ, amen, may rest upon me. There I take pleasure in infirmities, amen, in reproaches, in necessities, in precautions, in distress, for Christ's sake, for when I am weak, then I'm strong. Yan po yung sagot ni Apostle Paul. So ganyan po sa atin, sa mga anak po niya. Hindi niya inaalis ang mga tinik na iyon or yung kahirapan na iyon. Amen? Ngunit binibigyan po tayo ng biyaya or kalakasan ng ating Panginoon. Amen? Yan po ang parehong pangako na ibinigay mismo ng ating Panginoon sa kanyang mga anak or alagad.
Isang verse na lang po. In Matthew 11:28. Come unto me, all ye that labor and heavy laden. Amen? And I will give you rest. Amen po? So, when we are weary, amen po, and heavy laden, wag lang natin pong lunukin or tambayan yung pagkapagod na iyon. Amen? Kung nabibigatan man tayo, go to Christ. Go to Christ. And He will give you rest and strength. Amen? That's the way that God's Word in our lives. Yan po, ipinapaalam niya na ang ating kahinaan at ito'y inalalagay niya sa ating puso. Inilalagay niya po sa ating puso yung ating kahinaan para malaman po natin talaga mahina po tayo. Amen po? Para lumapit po tayo sa Kanya. He will give us rest. That is, He will give strength the enjoyment of covenant to fellowship with our God. Yan po yung napakagandang pangako ng ating Panginoon sa Kanyang mga anak na tatanggap. Kung isa ka man kapatid sa naghihintay sa Kanya, asahan mo po sa iyong buhay ay pagkakaloob po ng Panginoon iyan sa iyo. Amen? So, gaano po kasigurado na ang pangakong yan ng Lord sa buhay po natin? Siya po ang creator sa ating katawan. Amen po? Siya ang creator natin. At siya yung nagsusustain ng ating buhay. Amen po? He is strong enough to strengthen us spiritually. He is the creator, He is the sustainer, and He has given us a promise. All those who wait upon Jehovah, all those who wait upon the Lord, who renounce their strength. Amen? They will surely be renewed in their strength. Yan po. Yan po, mga kapatid. Napakalinaw po. Kung kaya niyang i-sustain ang ating mga buhay, kung siya yung creator natin, so wala pong duda na sa Kanya natin i-renew yung kalakasan po natin. So kung nanghihina man po tayo, no, sa mga oras na ito, sa mga panahong ito, in times of crisis, in times of COVID-19, amen po, we ask a strength in the Lord. Humingi po tayo sa Kanya upang malabanan po lahat ng battles sa ating mga buhay. Malabanan po lahat ng trials sa ating mga buhay. Amen? Yan po yung pangako ng ating Panginoon, kapatid, sa iyo at sa akin. Tapos na po tayo, no? So, maraming salamat po sa 17 viewers po natin. Yan. Sa mga nagpupuyat po sa bansang Pilipinas, Pastor Bibian, Pastor Hermie, maraming salamat po sa paglaan po ng oras upang makinig po ng daily devotion po. Ayun, may natutunan po tayo. Nawa, wag po tayong manahan sa sarili po nating kalakasan, kundi manahan po tayo sa kakayahan ng ating Panginoon. Amen po? Wag na wag mong sasabihin sa iyong sarili na nakaya ko to dahil sa sarili kong lakas. No. Wag po. Dahil nakaya mo yang kapatid. Kasi andyan ang Lord na gumagabay sa iyo at nagbibigay ng lakas. Amen. Para malabanan mo ang lahat ng trials sa buhay mo. Amen po. So tapos na po tayo, na.
To God be the glory. So, wala naman po tayong nababasang prayer request. So, kung meron man po, isama na lang po natin sa ating prayer chain. Amen. So, muli po, salamat po sa bawat isa na nakinig sa salita po ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po muli sa hapong ito na pinagkaloob mo, Lord God. Hallelujah. We thank you, Lord, Panginoon. Hallelujah, Jesus. I believe, Panginoon, na you are the Lord of Lords. You are the God of gods, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang nagsusustain ng aming buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang nagbibigay ng aming kalakasan upang malabanan ang lahat ng giants or ng battles sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kalakasang iyan na patuloy mong pinagkakaloob sa iyong mga anak. Nawa, Panginoon, panalangin pa namin, Panginoon, na mas lalo mo po silang palakasin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lalong-lalo na po, Panginoon, yung kalakasan na magagamit po namin, Panginoon, sa paghahayag po ng isang salita. Dahil, Panginoon, kung hiwalay ka po sa amin, ay wala po kaming magagawa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yan po yung katotohanan, Lord God, na wala po kaming magagawa kung wala ka sa buhay po namin. Kaya naman po, Panginoon, maraming salamat dahil patuloy kang kumikilos sa bawat isa. Patuloy kang andyan. Patuloy kang yumayakap. Patuloy mo kaming ginagabayan sa bawat aspeto po ng aming mga buhay. Even though, Panginoon, na kami minsan nanghihinang talaga, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pero andyan ka, Panginoon, kinukuha mo yung aming mga kamay upang kami bangunin muli, Lord God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Dahil hindi ka nagsasawang bigyan kami ng kalakasan. Hindi ka nagsasawang bigyan kami ng kalakasan, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, patuloy pa rin po kaming umaasa sa iyo. Patuloy po kaming maghihintay. At nawa, Panginoon, sa iyong pagdating, ay hindi mo po kami maabutang mahina, kundi maabutan mo po kaming malakas. Malakas po ang aming pananampalataya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, sa salvation po, na ginawad mo po sa bawat isa sa amin, sa iyong mga anak, Lord God. Patuloy din po namin pinapanalangin, Panginoon, ang buong bansa, Lord God, na nawa maging open na po ang lahat-lahat, maging normal na, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw nawa, Panginoon, ang kumilos at maghawi ng virus, Panginoon, na nararanasan po ng buong bansa, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, na isang pitik lang po ng iyong kamay ay mawawala po ang COVID-19 na ito, Lord God. Salamat, Lord God. Hallelujah, Jesus. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang siyang magtatanggal nito, Lord God. Hallelujah. Kaya naman po, Panginoon, panalangin lang po namin, Panginoon, nabigyan mo pa kami ng kalakasan, Lord God, na malabanan ang crisis na ito, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. At ikaw po ang siyang aming pupurihin. Ikaw po siyang aming dadakilain. Ikaw po ang siyang aming itataas sa aming mga buhay. Dahil ito po ang nararapat, Lord God,
Nabigyan ka namin ng mataas na pagsamba, mataas na pagdakila, mataas na paghanga, Lord God. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, yun po. Salamat po sa bawat isa na nakinig. So, ayun lamang po. So, magpapaalam na po ako. To God be the glory po.